Dominant Protector. Credit to the author. 1301-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ha! Hindi ba ito si Boss Terence? Dahil may gagawin si Miss Moon, sige na. Ayaw pa niyang mamatay. Papatayin talaga siya ni Terence kapag hindi siya nakinig sa kanya. Mabilis na umalis si Irving sa bulwagan nang matapos niya ang kanyang huling salita kasama si Goldie na itinulak ang wheelchair. Sila ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Nagtataka si Trent, sino ba itong si Terence? Bakit matatakot si Irving sa kanya? Ngunit sa parehong oras, walang nakitang kakaiba si Chester sa ugali ni Irving. Pagkatapos ng lahat, ang parehong mga binti ni Irving ay nabali ni Terence. Maging si House York ay biktima sa ilalim ng kamay ni Terence, isa na sugatan, isa ang patay. Pakiramdam niya ay napakakomplikado sa loob ng makitang muli si Terence. Una, pinagsisihan niyang ginawa niyang kaaway si Terence. Pangalawa, kinasusuklaman niya si Terence dahil sa pakikipagrelasyon kay Jelly Sullivan. Hindi gaanong nagsalita si Terence nang makita niyang nakatakas si Irving habang nakatali ang buntot sa pagitan ng kanyang mga paa. Lumingon siya kay Trent. Trent. Nagkita tayong muli. Ikaw. Nakatingin si Trent kay Terence na may nagtatanong na mga mata, halatang nakalimutan na niyang makilala si Terence noon. Terence, nagkita tayo sa Seashore Villa District noong nakaraan. Ngumiti si Terence. Nagmamaneho ka ng Ferrari noon. Ah. Napagtanto si Trent pagkatapos ng paalala. Ikaw ay kay Cheryl. Follower at bodyguard niya ako. Tumango si Terence. Oh, ikaw pala. Salamat sa pagtulong ngayon lang. Matapos malaman kung sino siya, namula ang mukha ni Trent. Naalala niyang sinabi niyang sisiguraduhin niya ang kaligtasan ni Terence at bibigyan siya ng proteksyon, ngunit ngayon sino ang nagpoprotekta kung sino? Doon tayo mag-usap. May magandang impresyon si Terence kay Trent kaya niyaya niya itong magsalita. Oo naman. Malugod na tinanggap ni Trent habang tumatango. Walang gaanong koneksyon sina Chester at Terence, kaya natural, hindi niya sila susundin. Lumingon siya sa magkapatid na Trixie at nagsimulang magsalita. Nag-uusap ngayon sina Zyrene at Trixie, dahil sa panliligalig ni Irving at sa hitsura ni Terence ngayon, unti-unting nawala sa isipan ng ibang young masters ang pagnanais na tamaan si Zyrene. Marami ang hindi nakakaalam kung sino si Terence, ngunit kaya niyang gawin si Irving sa napakahirap na posisyon. Hindi siya ordinaryong tao, hindi ba? Bukod pa rito, naalala pa rin ng ilan ang mukha ni Terence nang pinuntahan niya ang seremonya ng pagkumpleto ng skyscraper ng Irving ni Irving. Nasugatan pa niya si Uncle Zoe at napilayan ang mga binti ni Irving. Sa ganitong kahangahangang pag-uugali, sino ang maglalakas loob na hanapin ito sa kanilang sarili? Nakahanap ng pwesto si Terence at naupo kasama si Trent. Galing ka sa bahay Sullivan. Si Jelly ang kapatid mo. Kilala mo ang kapatid ko. Medyo nalilito si Trent kanina bakit matatakot si Irving sa isang bodyguard, at ang higit na ikinagulat niya ay binanggit ni Terence ang kanyang kapatid pagkatapos nilang maupo. Oo, hindi naman masama ang relasyon natin. Hindi alam ni Terence kung paano magre-react nang maalala niyang half-lover ni Jelly. Anong klaseng relasyon iyon? Ah, naalala ko na ngayon. Ikaw si Terence. Boyfriend ng kapatid ko. Tinampol ni Trent ang kanyang noo nang maalala ang sinabi sa kanya ni Jelly kanina. Ang pangunahing layunin ng pagpunta ni Trent dito ay para hikayatin si Jelly na umuwi at magpakasal kay Chester. Dahil nag-aaral si Trent sa lungsod ng Songshan, natural na nasa balikat niya ang misyon. Iba si Trent at iba pang miyembro ng House Sullivan. Malapit siya kay Jelly. Hindi siya palaging nag-iisip ng mga benepisyo para makasama niya si Jelly. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Jelly kay Trent na ipasa ang House Sullivan ng mensahe, na sinasabi sa kanila na nagka-boyfriend na siya rito, at hindi niya gusto si Chester. Mula sa bibig ni Jelly, kinuha ni Trent ang pangalan ng kanyang kasintahan si Terence. Siyempre, hindi niya sinasadya na iulat ang impormasyong ito sa House Sullivan, gusto lang niyang makilala ang kanyang magiging bayaw at tulungan ang kanyang ate na suriin ang kalidad ng lalaki. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala bago niya hinanap siya. Nagkakilala silang dalawa sa ganitong sitwasyon. Boyfriend ng ate mo. Sinabi niya ba? Hindi makapaniwala si Terence na napakaraming alam ni Trent. May mga salungatan ba si Jelly sa House Sullivan? Sinabi pa niya ito sa iyo.
House Sullivan iyon, hindi ako. Nakikisama ako sa kapatid ko. Mapait na ngumiti si Trent, hindi ako pinuno ng House Sullivan, at hindi rin ako ang kahalili ng House Sullivan, kaya hindi ako makakagawa ng desisyon sa ngalan ng bagay na iyon. At saka, ngayon mo lang ako nakita. Hindi ko kayang panindigan ang mga hindi malusog na gawi. Masasabi kong maganda ang impresyon ko sa iyo. Kung hindi, hindi kita tutulungan ngayon lang, patuloy ni Terence, nga pala, malinis kami ng kapatid mo. Hindi niya ako tunay na boyfriend. Ginagawa lang namin iyon para lokohin si Chester. Oh. Nagulat si Trent, hindi niya nakita ang pagdating nito, hindi kanya totoong boyfriend. Mayroon akong kasintahan doon, nakikipag-chat kay Zyrene. Tinuro ni Terence si Trixie, kaya huwag kang masyadong magpakatanga sa relasyon natin, simula pa lang hindi tayo magkasama. Nakikita ko. Hindi nag-alinlangan si Trent sa kanyang mga salita, walang dahilan si Terence para magsinungaling. Kung ang taong ito sa harapan niya ay hindi si Terence at totoong boyfriend ni Jelay, bakit niya isisiwalat ang tunay niyang pagkatao kung kaya naman niya itong hilahin, ang kapatid ni Jingyi sa kanyang tabi? Besides, he even emphasized that he had a girlfriend over there, malinaw lang ba ang linya? Kung talagang mag-asawa sina Terence at Jelay, hinding-hindi niya sasabihin ang mga bagay na ganoon. Mukhang nakakaawa si Jelay, hindi ba? Nawalan siya ng mga magulang mula pa noong bata pa siya. Tanong ni Terence. Oo, nakakalungkot ang background ng kapatid ko. Dati hindi Sullivan ang apelyido niya, anak siya ng tita ko, pero pagkatapos halikan ng mga magulang niya ang alikabok, kinuha siya ni House Sullivan at pinalitan ang apelyido, hindi man lang tinatago ni Trent ang katotohanan dahil makakahanap si Jelay ng lalaking magpapanggap na boyfriend niya, at ang peking boyfriend niyang ito ay may alam siya sa totoong buhay ni House Sullivan kaya't alam niya ang tungkol sa totoong buhay nila. Maling pagsasabi kay Terence ng kanyang nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit ganito kalakas ang kanyang personalidad, ngunit sa palagay ko ay hindi magkakasundo sila ni Chester. Chester, ang katalinuhan ng taong ito ay medyo mababa, ngunit maliban sa labis na kumpiyansa, sa katunayan ay hindi siya masamang tao, komento ni Terence. Sa tingin ko ay hindi rin sila magkatugma, kaya noong sinusubukan niyang kunin ang aking mabuting panig, ngayon ko lang siya pinansin, tumango si Trent. Gayunpaman, umaasa pa rin ang House Sullivan na ang kasal na ito ay maaaring maging matagumpay, para sa mga benepisyo. Naniniwala akong alam mo kung ano ang ginagawa ng House Sullivan, hindi ba? Kami ay mas katulad ng isang uri ng pagpapagaling kaysa sa isang uri ng nakakasakit, kaya, upang mapataas ang aming ranggo sa maharlikang bahay, kailangan naming ganap na umasa sa kasal. Kung hindi, ang aming posisyon ay nanganganib. 1302. Marami akong alam, ngunit ang isang healing type ng martial arts ay maaaring kasing lakas din ng offensive type. Maaari mong pagalingin ang mga tao. Ang iyong kapangyarihan ay hindi mas mababa sa iba. Hindi mo kailangang maging eksperto sa pakikipaglaban at pagpatay para manatili sa noble house. Si Terence ay isang doktor, kaya alam niya kung ano ang kaya ng isang doktor. Ang bawat marangal na bahay ay nais na magkaroon ng koneksyon sa isang tanyag na doktor. Hindi ka nagkakamali. Pero masyadong komplikado ang practice ng House Sullivan. Isang tao lang ang mapapagaling natin kapag nasa level na tayo. Marami ang hindi man lang umabot sa level 2 sa buong buhay nila, kaya ang pag-iisip tungkol sa breakthrough ay halos imposible. Nagpatuloy si Trent, kaya, ang posisyon ng House Sullivan ay nabawasan ng husto. Kung hindi, sa pagsasanay ng House Sullivan, ang pagpasok sa nakatagong noble house ay hindi kahit na mahirap. Pagkatapos ng paliwanag, naalala lang ni Terence na kakaiba ang practice ng House Sullivan, may limitasyon ang practice nila. Kaya, ang tanging paraan para umasenso sa Noble House ranking ay ang umasa sa kasal para makakuha ng kapangyarihan at mga pakinabang. Kung hindi, sila ay ganap na walang silbi dahil maaari lamang nilang pagalingin ang isang tao o tulungan sila sa kanilang pagsasanay. Pag-aasawa ang tanging pagpipilian nila. So anong level ka na ngayon? May pinagaling ka ba dati? Tanong ni Terence. Ako. Hindi pa nga ako nakarating sa level 1. Mapait na ngumiti si Trent, sa tingin mo ba ay madaling makabisado ang pagsasanay na ito? Kahit ang aking kapatid na babae, na may napakaraming potensyal, ay umabot lamang sa antas ng isa. Nahihirapan siyang makalusot ngayon. Sa tingin ko maaari mong subukan ang isang nakakasakit na uri ng pagsasanay. Iminungkahi ni Terence. Minsan, ang paggawa ng isang bagay na hindi pangkaraniwang ay hindi masamang pagbabago.
Naisip ko na ito noon pa, ngunit aling bahay ang magbabahagi ng kanilang sikreto sa isang estranghero na tulad ko. Mapait na ngumiti si Trent, bukod dito, ang pagsasanay ng House Sullivan ay medyo espesyal, pagkatapos na malaman ng mga practitioner ang pag-awit ng ating pagsasanay, ang purong chi na nasisipsip sa ating katawan ay automatikong mababago, kaya ang pagsasanay ng pagsasanay sa ibang bahay ay medyo hindi lohikal. I was just suggesting. You've to rely on yourself for the rest. Tinapik ni Terence ang balikat ni Trent. Tama, ayaw na kitang abalahin pa, ilang beses na tayong tinitignan ni Chester. Huwag mo nang idamay ang House Sullivan ng dahil sa akin. Walang utak si Chester. Madali siyang hawakan. Okay, salamat sa paalala. Tumayo si Trent at naglakad patungo sa direksyon ni Chester. Si Zyrene naman ay katatapos lang makipag-usap kay Trixie. Ito ang kanyang pagdiriwang. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang mag-entertain ng iba. Ay hindi pwedeng umupo na lang kasama si Trixie sa lahat ng oras, di ba? Sa panahong ito, pinagmamasdan ni Sanford ang kapaligiran sa lahat ng oras na ito. Hindi siya tumayo nang hinahanap ni Irving ang problema ni Zyrene dahil hindi naman niya kailangan. Aatake sana siya. Hindi siya basta-basta gagawa ng galaw sa publiko. Siyempre, nandyan si Terence para tumulong at hindi na kailangang kumilos ni Sanford. Inisip ni Sanford na si Terence ay isang taong dapat mag-ingat na pagpasyahan niyang iulat ito sa kanyang amo pagkatapos nito. Nagdilim ang mukha ni Irving, hindi siya makapaniwala na magkakilala sina Terence at Zyrene. Nainis siya nang makita niya sina Zyrene at Trixie na nagsasaya sa sulok, at alam niyang nawala na ang lahat ng pagkakataon niya ngayon. Kung ikukumpara ang mga kasanayang medikal, si Terence ay hindi mas mababa kay Yawang. Sa katunayan, mas mahusay kaysa sa kanya. Kahit ayaw niyang aminin, kailangan niya. Dahil kasali si Terence, imposibleng mahawakan niya si Zyrene ngayon. Siya ay sumisira sa aking magandang oras. Kinagat ni Irving ang kanyang mga ngipin, asar. Master Irving, superstar lang siya. Huwag mo na lang pansinin, wala ring pagpipilian si Cody dahil kasali si Terence, hindi rin siya naglakas loob na pumasok. Anong pagpipilian ang mayroon tayo? Si Irving ay nabalisa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng tatay ko, ang tagal ng pagpatay sa isang maliit na bodyguard na tulad ni Terence. Ano ang silbi ng buhay niya hanggang ngayon? Dapat may dahilan si Master. Maaaring si Master na ang pinuno ng bahay ngayon, pero titulo pa lang iyon, ang taong kumokontrol ay tatay pa rin niya, sa itaas ay pinipilit siya, kaya ayaw makipagkita ng matandang Master kay Irving, hindi ito lihim sa kanya. Bakit hindi na lang mamatay ang matandang ito, na iniwan ang kanyang apo na may kaugnayan sa dugo ng ganoon at hindi man lang ako nakilala? Alam din ito ni Irving habang galit na bumulalas siya. Dahil kina Terence at Irving, natapos ng mapayapa ang celebration party. Sa wakas, ang mga sumusubok na tamaan si Zyrene ay sumuko sa kanilang mga iniisip. Gustong magpaalam ni Terence at Trixie noong una, ngunit nang makita ang mga taong nakapalibot kay Zyrene, kumaway lang sila sa kanya mula sa malayo at umalis sa venue pagkatapos noon. Si Francis ay nangangalap ng impormasyon ni Josephine kamakailan. Gumastos siya ng pera upang bayaran ang ilang mga may bahay na humihiling sa kanila na hukayin ang background ni Josephine. Ang mga may bahay na ito ay pag-aari ng mga may bahay na malaya at walang ibang gagawin kundi ang makipag-usap araw-araw. Si Francis ay hindi nasisiyahan. As far as he was concerned, big shot na siya sa Songshan City, paanong hindi niya makuha ang babaeng gusto niya. Kailangang malaman ng isa na, si House Hale ay may napakalakas na taga-suporta sa mga araw na ito. Hindi nagtagal, ang balita ni Josephine ay natipon at ibinigay kay Francis. Pagkatapos ng lahat, sa maliit na lugar na ito, walang gaanong mga batang babae sa kanilang kabataan na may malaanghel na katangian, kaya sa kaunting pananaliksik, matutukoy ng mga may bahay kung sino si Josephine at kung saan naninirahan si Josephine. Kaya, isang buong ulat ng impormasyon ni Josephine ang ginawa. Sa likas na pagmamayabang ng nanay ni Josephine, walang impormasyon ang sikreto sa mga may bahay. Natural, ibinunyag ni Martha ang buong kwento sa kanila, hindi alam na hinuhukay nila ang balita ng kanyang anak. Si Josephine, 18 taong gulang, ang unang paaralan ng Songshan sa ika-12 baitang, ang mga magulang ay walang trabaho ngayon. Nagtatrabaho sila sa isang pabrika ng electronics noong nakaraang pagkakataon, ngunit pagkatapos na may tayo muli ang pabrika, nawalan ng trabaho si Martha at habang si Josiah ay nakaretay dahil sa pinsala mula sa trabaho.
Kamakailan, nakilala ni Josephine ang isang mayamang lalaki, at nagsimulang umunlad ang kanilang buhay. Matapos tingnan ang portfolio ni Josephine, ang mukha ni Francis ay naging madilim. Akala niya ay si Josephine ay mula sa isang mayamang pamilya, hindi niya alam na siya ay isang Cinderella at isang hakbang na mas mabagal kaysa kay Terence. Mababang magsasaka, itigil ang pag-uugaling marangal at lahat. Malamig na umungol si Francis. Maghintay ka lang. Pagkatapos mong hukayin ang background ng lalaki mo, ako na ang huling tumawa. How dare you act so cocky in front of me? You should have knew you were dealing with me, Francis. Matapos malaman ang impormasyon at background ni Josephine, hindi naging mahirap ang pagkuha ng impormasyon ng kanyang kasintahan. Si Francis ay may kaibigan sa unang paaralan ng Songshan. Naniniwala siya na makukuha niya ang resulta sa lalong madaling panahon sa tulong niya. 1303. Mabilis, ipinadala ang impormasyon ni Terence kay Francis sa pamamagitan ng telepono. Ang kaibigang ito ni Francis ay anak ng isang mangangalakal. Medyo mayaman siya, pero wala siyang kapangyarihan sa paaralang ito. Pagkatapos ng lahat, ang unang paaralan ng Songshan ay isang elite na paaralan, maraming mayayamang bata, at mga young matter. Ang mga young matter lang tulad ni Rowan at Leandro ang itinuturing na big shot sa paaralan. Kaya, maaari lamang siyang mangalap ng ilang impormasyon sa banayad na antas. Ang mga kaganapan tulad ng panggugulo kay Rowan at Leandro ay natural na hindi nalantad sa publiko, tanging ang mga taong sangkot ang nakakaalam nito. Walang paraan na sasabihin nila sa buong mundo na sila ay binugbog ni Terence at naging biro ng siglo, hindi ba? Songshan or Starfield. Isa sa Big Four sa unang paaralan ng Songshan. Nagkakaroon ng matalik na relasyon sa maraming dilag sa paaralan. Magaling makipaglaban. Nanalo sa isang malaking underground boss sa paaralan. Binabasa ni Francis ang impormasyong nakalap mula sa kanyang telepono. Mukhang hindi kasing dali ng iniisip ko ang batang ito. Kailangan ng dagdag na puwersa. Ang impormasyon ay maikli at hindi kumpleto, kaya naisip lamang ni Francis na si Terence ay isang mayamang young master. Maaaring magaling siyang makipaglaban, ngunit ang dalawang suntok ay palaging matatalo sa apat na kamay, kaya inakala niya mas hihigitin niya ito at mapa-address sa takot. Dahil marami siyang matalik na relasyon sa napakaraming dilag sa paaralan, malamang na wala siyang pakialam kay Josephine, hindi ba? Kahit na nawalan siya ng isang Josephine, nasa kanya pa rin ang iba. Hindi naman dapat problema, di ba? Si Mark ay tagasunod ni Francis. Magkaibigan sila noon, ngunit nang yumaman si Francis, nanatiling mahirap si Mark, kaya kusang loob na naging tagasunod ni Francis si Mark para pagsilbihan siya. Siyempre, ang follower niyang ito ay isa lamang normal na gangster, at hindi siya kalaban ng isang underground na amo. Gayunpaman, kung ginamit lang siya ni Francis para magtanim ng takot, sapat na siya para sa trabaho. Sa ganang kanya, si Terence ay isang estudyante lamang. Gaano man siya kalakas, hindi siya kalaban ng isang tunay na gangster sa lipunan. Mark, nasaan ka? Tanong ni Francis. Hale bro? Nasa bahay ako ni Uncle Hale. May ilang bata na naghahanap ng gulo kanina. Hiniling sa akin ni Uncle Hale na itaboy sila kasama ng mga tauhan ko. Sabi ni Mark. Not bad. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganito kakalakas ngayon. Mapoprotektahan mo pa rin ang matanda ko. Medyo may tiwala si Francis ngayon, naramdaman niyang ang pag-aalaga sa isang underground na boss ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya noon. Kaya na niyang protektahan ang kanyang pamilya ngayon. Lahat ng pagsisikap mo, Hale bro, para sa pag-aalaga sa akin. Sumagot si Mark. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, Francis bro na lang ang itawag mo sa akin, huwag mo na akong tawaging Hale bro. Hindi nasisiyahan si Francis sa pagtawag sa kanya ni Mark. Mas gusto niyang tawagin siya ng Francis bro. Oo, Francis bro. Pero medyo awkward ang pangalan na ito. Mark. Baliwalain mo ang awkwardness. Tawagan mo na lang ako kung ano man ang hilingin ko. Ngumuso si Francis. Tapos ka na ba dyan? Tulungan mo akong bigyan ng leksyon ang isang tao dito. Nagbibigay ng leksyon. Sino ang bulag ngayon? How dare he offend Francis bro?
Mataimtim na tanong ni Mark. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya ang mga bagay na ito para sa kanya. Alam na alam ni Mark, ipinadala siya ni Francis sa lipunan upang magamit siya sa ganitong sitwasyon. Ito ay isang mag-aaral sa unang paaralan ng Starfield. Tatawagan ko siya mamaya, bigyan mo lang siya ng magandang takot. Ipinaliwanag ni Francis, sa palagay ko ay hindi na tayo magsasangkot ng labanan sa pagkakataong ito. Tawagan mo na lang hanggang mo dito, at tumabi sa kanya. Baka matakot pa tayo sa kanya ng mamatay. Oo naman, walang problema. Ang unang paaralan ng Starfield. Dapat ba akong pumunta ngayon? Nakahinga si Mark nang marinig na ang susunod nilang target ay isang estudyante lamang. The usual plan. Iimbitahan ko siya sa isang high-end na restaurant na malapit. Pagkatapos ay pababayaran namin siya. Utos ni Francis. Sa tuwing gagamit si Francis ng parehong paraan para bigyan ng leksyon ang mga tao. Maaaring naghahanap siya ng gulo para sa iba o kapag gusto niyang makipag-ayos sa mga tuntunin at kondisyon sa kalabang partido. Ang pag-imbite sa kanila sa isang tanghalian o hapunan ay isang dahilan lamang, ang pananakot at pagbabante sa kanila ay ang tunay na pakikitungo. Bagamat hindi mahirap si Francis, nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagpapabayad sa mga tao. Matapos ihinto ang kanyang sasakyan sa harap ng pasukan ng unang paaralan ng Starfield, bumaba si Francis at dire-diretsong pumasok sa paaralan sa pamamagitan ng pangunahing pasukan. Dahil sa kanyang edad, hindi siya pinigilan ng mga gwardya dahil akala nila ay estudyante lang siya, kaya matagumpay siyang nakalusot sa school ground at hinanap ang kaibigan niyang si Holy Quid. Aling klase ang lalaking iyon na nag-aaral muli? Dalhin mo ako doon, medyo nasiyahan si Francis ngayon nag-estilo siya ng makinis na buhok kaninang umaga na para bang siya ang Diyos ng pagsusugal mula sa isang pelikula. Oo, Francis bro. Mabilis na tumango si Loki. Francis bro, lalo kang nauso, cool as F***. Ha, ang galing mo sa pagpili ng salita. Panigurado, hindi ko makakalimutan ang mga reward mo. Iimbitahan ko siya sa isang high-end na restaurant mamaya, samahan mo ako mamaya. Nakiliti si Francis sa pink sa papuri ni Loki. Si Loki ay nasa ika-11 baitang. Dinala niya si Francis sa ika-12 grader floor. Huminto siya sa class 5 at humarap kay Francis. Francis bro, ito na, ang batang si Terence ay nasa klase na ito. Tawagin mo siya. Tumango si Francis, naramdaman niyang ibababa niya ang kanyang standard kung tatawagin niya si Terence na parang baliw kaya mas gusto niyang hayaan si Loki na gawin ang trabaho. Terence. Lumabas ka. Hindi nagatubili si Loki at nagsimulang umungol dahil nasa tabi si Francis, wala siyang dapat ikatakot. Lumabas si Terence nang silid-aralan nang marinig niyang tinatawag siya ng mga tao, ngunit nang nasa labas na siya ng klase, nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na mukha, hindi ba ang taong ito ay isa sa mga nagpakilalang bagong Big 4 nanogram Starfield? Hinahanap mo ba ako? Hindi makapaniwala si Terence na ang taong ito ay may kakayahang hanapin siya. Ikaw si Terence. Confident na tanong ni Francis. Oo, ano ang problema? Tanong pabalik ni Terence. Sumunod ka sa akin, at ililibre kita ng tanghalian. May pag-uusapan tayo. Iniaya ni Francis. Treating me to lunch. Pag-usapan. Tumingin si Terence kay Francis na may pagdududa. Ang lalaking ito ay magiging mapagbigay na tretuhin siya. Si Terence ay hindi naniwala sa kanya. Ayon sa palagay ni Terence, ang taong ito ay malamang na naghahanap ng gulo para sa kanya, at ang paghingi sa kanya ng tanghalian ay isang dahilan lamang. Gayunpaman, si Terence ay may lakas ng loob. Dahil ang manggugulo ay gumawa ng labis na pagsisikap na imbitahan siya, lalaruin niya ang kanyang laro hanggang sa huli, kung hindi, sino ang nakakaalam kung babaguhin niya ang kanyang target at sa halip ay guluhin niya si Josephine. Dahil walang magawa ngayon si Terence, natural, susundan niya at makikita kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. 1304. Oo, masama akong gumawa ng katangahan noong nakaraan, kaya heto ako nag-retreat sa iyo ng tanghalian para makapag-usap tayo ng maayos. Tumango si Francis. Sure, let's go. Tumango si Terence. Hindi makapaniwala si Francis na napakadali ni Terence. Siya ay labis na nasa sabik habang mabilis niyang hiniling kay Loki na ihatid sila palabas ng paaralan sa kotse. Nakakita si Francis ng traffic citation sa kanyang sasakyan nang palabas na sila ng school ground. Ang pasukan ng paaralan ay kabilang sa isang lugar na hindi paradahan, kaya ipinarada ni Terence ang kanyang sasakyan sa likod ng kalye.
Natural, hindi niya ititigil ang sasakyan niya rito. Agad na nakaramdam ng sama ng loob si Francis. Hindi dahil sa traffic citation kundi ang mukha, nawalan lang siya ng mukha sa harap ni Terence. Nakakahiya naman kumuha ng traffic citation parang hindi niya alam ang traffic laws. Francis bro, ano itong advertisement paper? Naramdaman ni Loki ang malungkot na kapaligiran sa paligid ni Francis, kaya mabilis siyang nakaisip ng ideya at pinunit ang traffic citation na nagpanggap na ito ay isang advertisement paper. Alam ni Terence na ito ay isang pagsipi ng trapiko, ngunit siya ay masyadong tamad na ilantad ang kanilang kasinungalingan. Loki, 2 tao lang ang pwedeng upuan ng mga sports car, bakit hindi mo kami sundan ng taxi? Lumingon si Francis at sinabing, oo naman, hindi isang issue. Gusto ni Loki na magkaroon ng koneksyon kay Francis, alam niyang yumaman si Francis kamakailan dahil sa kanyang makapangyarihang mga kamag-anak, kaya gagawin niya ang lahat para mapasaya si Francis. Maliit na bagay lang ang tanghalian, ang pagpapasaya sa kanya ang pangunahing layunin niya. Naalimpungatan si Francis nang makita niya si Terence na ganito, baka tanga si Terence na pumayag na umupo sa kanyang sasakyan mag-isa, tanga ba ang batang ito? Akala niya talaga ay treat ko siya ng lunch. Anong tanga? Marahil ay matatakot siya hanggang sa mamatay kapag napalibutan siya ng gang. Pinili ni Mark ang pinakamahusay na seafood restaurant sa lugar na ito, isa sa mga pinakamarangyang hotel sa bayan, ang presyo ay hindi mas mababa sa Starlight Hotel, alinman. Inihinto ni Francis ang kanyang sasakyan sa harap ng entrance ng hotel at bumaba kasama si Terence. Maligayang pagdating. Pumasok ang tatlo upang makita ang isang babaeng nakayuko sa kanilang harapan habang tinatanggap niya ito. Ang serbisyo ng hotel ay nangunguna. Kung tutuusin sa mukha at tangkad ng ginang, masasabing top class ang standard ng hotel na ito. Higit pa riyan, ang interior design ng hotel ay kasing husay ng Starlight Hotel. Hindi pa nakarating si Terence sa lugar na ito, ngunit narinig ni Trixie ang tungkol dito. Ang babaeng ito ay laging gustong magsaya sa isang handaan, ngunit wala siyang sapat na pera at pagkakataon noon. Medyo nalungkot si Terence na hindi niya madala si Trixie dito ngayon. Ang pinakamalaking kasiyahan ni Trixie sa buhay ay ang pagkain. Alam niyang wala na siyang maraming araw para tamasahin ang pagkain, kaya kabisado niya ang bawat masasarap na pagkain at sikat na restaurant. Room 558. Sinabi ni Francis na may labis na pagmamataas sa kanyang tono, nakapag-book na kami ng kwarto. Ito ba ay reserbasyon mula kay Mr. Sullivan? This way, please. Tiningnan ng ginang ang iPad sa kanyang kamay at pinona. Kung titingnan ng teknolohiya sa kamay ng ginang, makikita kung gaano kataas ang pamantayan ng hotel. Si Terence, Francis, at Loki ay pumasok sa silid upang makita si Mark sa loob. Kanina pa naghihintay si Mark ngunit wala pa ang kanyang mga alipin. Gusto ni Francis na takutin si Terence pagkatapos kumain. Walang kwenta ang pananakot sa kanya kung nandito na ang barkada, at hindi nakakatuwa kung alam niya ang mangyayari. Francis bro, dumating ka na. Tumayo si Mark at sinabing may labis na paggalang. Ito si Terence, ang pangunahing karakter ng tanghalian na ito. Itinuro ni Francis si Terence at tinitigan si Mark. Terence, maligayang pagdating. Agad na naunawaan ni Mark ang senyales hindi na ito ang kanyang unang trabaho para sa kanya dahil ikaw ang bisita, mangyaring mag-order ng kahit anong gusto mo. Ipinasa ni Mark ang menu kay Terence. Oh, okay. Bagamat hindi alam ni Terence kung ano ang kanilang pinaplano, wala pa rin siyang pakialam at nagsimulang maglipat ng menu. Ang mga pagkain dito ay hindi mura. Ang ilan ay overpriced pa nga. Si Terence ay naging tricksy at nagsimulang mag-order ng mga pinakamahal. Alam niyang mayaman si Francis, ngunit napagpasyahan niyang bayaran siya ng maayos sa pagkakataong ito. Nang hindi namamalayan, si Terence ay naimpluwensyahan ni Trixie. Kung hindi, sa dating ugali ni Terence, hindi man lang niya tatanggapin ang imbitasyon ni Francis. Sa halip, matutuwa siyang hahawakan ang kwelyo ni Francis at ihagis ito pababa ng gusali ng walang pag-aalinlangan. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang na may malawak na ngiti nang makita niyang nakikipagtulungan si Terence. Noong una, natatakot pa rin siya na hindi umorder si Terence ng mga mahal. Nag-iisip pa siya ng mga diskarte kung paano siya hikayatin. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay mabayaran niya si Terence, ngunit itong si Terence ang mismong kumuha ng pain. May mental disorder ba siya? Hindi ba niya alam na kailangan niyang magbayad mamaya? Tapos na ako, gusto mo bang magdagdag pa? Ipinasa ni Terence ang menu kay Francis habang nagtanong ito.
Tiningnan ni Francis ang mga utos ni Terence. Halos 200,000 na, natuwa siya nang makita ang halaga. Bagamat mayaman si Francis, at mayroon siyang sports car, ang kanyang baon na pera ay ganito lang kung babayaran niya sila para sa isang pagkain, siya ay magiging sobrang aatubili. Mark, Loki, umorder ka pa. Magpapagamot ako, piliin mo ang mahal, huwag kang magpigil para sa akin. Ipinasa ni Francis ang menu kina Mark at Loki. Sige, salamat Francis bro, hindi na kami magtatagal. Masayang kinuha ni Mark ang menu at nagsimulang tumawag ng ilang pinggan, at nagdagdag siya ng isa pang 100,000 sa bill. Si Mark ay iba kina Francis at Loki. Siya ay mahirap, binigyan siya ni Francis ng 50,000 buwan-buwan para umasenso sa lipunan, ngunit paano niya sila gagastusin sa mamahaling pagkain ng mag-isa? Ang halaga ng pera ay ginamit sa paghingi, kaya kapag ang isang pagkakataon na ito ay lumitaw, paano niya ito pakakawalan ng ganoon kadali? Espesyal siyang nag-order ng mga mamahaling pinggan na hinding-hindi niya makakain sa buong buhay niya. Handa siyang magkaroon ng malaking piging mamaya. Nang matapos si Mark, kinuha ni Loki ang menu, hindi siya nag-order ng marami mula rito, ngunit hiniling niya sa waiter na magkaroon ng 2 servings ng in-order ni Mark, naging 2 ito. Ito lang. Seryoso, wag kang magpigil. Umorder ka ng kahit anong gusto mo. Nakita ni Francis na pareho silang nagtutulungan, ang bulaklak sa kanya ay ganap na namumulaklak. Napakatalino, maaari na siyang maghukay ng 500,000 mula sa wallet ni Terence ngayon, si Terence ay magbabayad ng mabuti ngayon. Dapat ay higit pa sa sapat na, sa palagay ko. Naramdaman ni Mark na sapat na ito. Sino ang nakakaalam kung kaya ni Terence na magbayad ng ganoon kalaki? 13:05. Di ba sabi ni Francis bro, gagamutin niya? What's the point of hold back you guys? Nagsalita si Terence. Tingnan ko. Dahil napaka-generous ni Francis bro, bakit hindi tayo umorder ng 2 pang serving para sa mga pagkaing in-order ninyong 2 ngayon lang? Oo naman, mister. Magalang na tumango ang waitress, ni minsan hindi niya naisip na hindi makakabayad ng bill ang mga taong ito. Bago pumasok sa silid, narinig niya na dumating ang mga taong ito na may dalang sports car, paanong hindi nila kayang bayaran ang bill? 3 servings na lang. Naramdaman ni Francis na hindi ito sapat at nag-order ng isa pang serving, gusto niyang durugin si Terence hanggang mamatay. Sure, may iba pa ba? Tumango ang waitress. Hindi, maghanda ka na, may mga seryoso tayong pag-uusapan ngayon. Kinawian ni Francis ang kanyang kamay, hiniling na umalis ang waitress. Naging seryoso ang ekspresyon ni Francis nang lumabas ang waitress sa kwarto. Alam mo ba kung bakit kita inimbitahan dito? Anong problema? Hindi mo ba ako ginagamot? Baka may iba pa. Si Terence ay kumilos na parang nabigla habang nagtanong pabalik. How? Hindi makapaniwala si Francis, napakabagal ng lalaking nasa harap niya, pipi ba talaga siya? Bakit niya siya tinatrato ng lunch out of the blue? Mukha ba talaga siyang malaya sa kanya? Hindi. Tanong ni Terence. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Naiinis si Francis, paano naging tanga ang taong ito? Karaniwan, ang mga tao ay may napansin na mali sa ngayon, ngunit ang lalaki sa harap niya ay hindi pa rin alam ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Hindi ba niya maramdaman ang panganib sa hinaharap? Mukhang, kung hindi, bakit siya gumastos ng napakalaking paggamot sa akin? Tumango si Terence na may tuwid na mukha. F***sake. Nagalit si Francis at hinaampas ang mesa. Anak, nandito ako para kausapin ka tungkol sa huli nating pagkikita. Oh. Tumango si Terence. So tinatrato mo ako dahil sa huli nating pagkikita. It's past already. Hindi ko na tinitignan ang bagay na to. Hindi mo na kailangang pumunta sa lahat para tretuhin ako ng isang handaan. Ay! Gustong umiyak ni Francis, paanong naging ganito katanga ang isang tao? One of a kind ba talaga siya? Hindi niya ba maintindihan ang sarcasm? Literal na tinatakot niya siya, ngunit narinig talaga ito ng lalaking ito bilang paghingi ng tawad. Ano sa lupa ang mababang IQ na lalaking ito? Don't mind. I know that you're feeling inside, that's why you treat me to lunch today. Don't worry. Your courtesy is recognized. Sabi ni Terence. Nakita ni Mark na naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Francis, mabilis siyang tumalon para tumulong habang tinatapik niya ang mesa at itinuro si Terence. Anak, makinig ka ng maayos, tinawag ka ni Francis bro dito hindi para mag-sorry kundi gumawa ka ng gulo. Problema.
Paano ako nagiging problema sa pagtrato sa akin? Pakiusap, mas lalo akong mahihirapan. Walang pakialam na sabi ni Terence. Ako. Ikaw. Gustong umiyak ni Mark, ganito ba talaga kalala ang kakayahan niya sa komunikasyon? Bakit hindi makuha ni Terence ang kahulugan? Sa sandaling ito, may kumatok mula sa pinto. Siya ang waiter. Hindi pa peak hour, kadalasan sa mga high-end na restaurant, ang mga hilaw na pagkain ay inihanda muna, kaya hindi na kailangan ng chef ng maraming oras upang maghanda dahil maaari na silang magsimulang magluto. Hindi nagtagal ay natapos na nila ang lahat ng pinagkainan at inihain na sa mesa. Pumasok ang waiter sa tamang oras, iniligtas niya sina Francis at Mark na parehong may problema, nakilala nila ang isang Terence na hindi nakakaintindi ng lengguwahe ng tao, at wala silang anumang panlilinlang laban sa kanya. Karaniwan, ang mga tao ay sapat na matalino upang mapagtanto na may mali kapag sila ay pinagbantaan. Iihi sila sa kanilang pantalon o matatakot, ngunit ang batang ito ay hindi natatakot sa T na misunderstood pa nga niya ang kanilang intensyon, sa pag-aakalang siya ay tunay sa pagtrato sa kanya ng tanghalian. Inihain ng waiter ang mga pinggan sa mesa at tuluyang lumabas ng kwarto. Habang sina Francis at Mark ay nakatingin sa isa't isa, pareho silang walang alam kung paano sisimulan muli ang pakikipag-usap kay Terence. Gayunpaman, bago magsalita ang dalawa, nagsimula muna si Terence. Napakalaki nitong alimango, ito ba ang tinatawag na hari ng alimango? Guys, maghukay tayo habang mainit. Mag-usap tayo pagkatapos ng pagkain. Pagkatapos ng pagbubukas, nagsimula siyang maghukay, hindi pinansin ang mga ito habang kumakain siya ng alimango. Parehong hindi nakaimik sina Francis at Mark. Si Loki lang ang nawala, hindi siya nang ahas na hamarang dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ahem. Terence, ibaba mo ang alimango, makinig ka sa akin. Nanlumo si Francis nang makita niya si Terence na masayang kumakain ng alimango habang siya ay ngumuso. Oh please, pwede akong makinig habang kumakain. Si Terence ay walang intensyon na ilagay ang alimango. Sa totoo lang, gusto ko si Josephine. Ibigay mo siya sa akin, at pagkatapos ay maging tayo. Kung hindi. Nagbanta si Francis, ngunit pakiramdam niya ay hindi maganda ang paglabas ng banta sa kanyang bibig, wala itong kapangyarihan. Dati, matatakot at manginig ang mga tao kapag pinagbantaan sila, nakaupo doon na hindi gumagalaw kahit isang pulgada, pero iba na ngayon. Si Terence na nakaupo sa kanyang tapat ay nag-e-enjoy sa kanyang buhay, bakit parang nakakatawa? Oh! Sagot ni Terence at nagpatuloy sa pagkain. Kinausap kita, nakinig ka ba? Naasar si Francis. Anak, kinakausap ka ni Francis bro, huwag kang tumanggi. Anong gusto mo? Hindi na nakapagpigil si Mark. Kaya kitang patayin na parang isang piraso ng cake. Oh, hindi siya pinansin ni Terence habang mahinang sumagot. Mga multo lang ang nakakaalam kung nakikinig si Terence kay Mark. Anak, ngayon ka lang ba nakinig sa akin? Si Francis ay hindi nasisiyahan sa saloobin ni Terence. Hindi na niya nakayanan. Mark, tawagan ang mga lalaki. Oo. Si Mark ay naghihintay sa sandaling ito. Galit na galit siya kay Terence at hinihintay ang utos ni Francis na dalhin ang kanyang mga alipin. Ang mga alipors ni Mark ay naghihintay sa tabi ng silid, kaya nang sumenyas siya, agad na pumasok ang kanyang mga tauhan sa silid. Ang mga lalaking ito ay nakasuot ng lahat ng itim mula sa itaas hanggang sa ibaba at habang ang kanilang mga buhok ay magulo ang kulay. Bagamat wala silang anumang sandata sa kanilang mga kamay, lahat ay may dala sa kanilang mga bulsa, marahil ay mga sandata tulad ng mga punyal. Hail bro? Sullivan bro. Alam ng mga aliping ito kung sino si Hail bro. Alam nilang si Francis ang amo ni Mark, kaya pagpasok nila ay binati nila silang dalawa. Kumunat ang noo ni Francis, hindi siya nasisiyahan sa titulo. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo? Tawagin mo akong Francis bro o Master Fa. Oo, Francis bro. Mabilis na ulit ng mga alipors. Steamed cake. Lagnat. Medyo kakaiba ang pangalan mo, di ba? Pinunasan ni Terence ang kanyang mga labi, ang kanyang kamay ay may hawak na yulang at nagkomento. 1306. Huwag kang magsalita ng mga katangahan. Narinig ni Francis na mali ang pagbigkas ni Terence sa kanyang pangalan. Natural, alam niyang pinagtatawanan siya ni Terence. Tinuro niya si Terence, nakikita mo ba?
Kung pumayag ka ngayon, dadalhin ko ang mga lalaking ito, at magpapanggap tayo na parang walang nangyari, ngunit kung hindi ka sumasang-ayon, pasensya na, ngunit maaari lang akong tumawag ng ambulansya para sa iyo ng maaga. Oh, ibig mong sabihin, ipapadala ako sa ospital dahil sa sobrang pagkain ng masasarap na pagkain. Tinuro ni Terence ang pagkain sa mesa. Medyo sobra na. Pupunta talaga ako sa ospital kapag natapos ko silang lahat. Bakit hindi? Tinatawagan ko ang girlfriend ko para sabay tayong kumain. Gusto ni Terence na tawagan si Trixie, sa palagay niya ay masisiyahan si Trixie sa lahat ng mga pagkaing ito. Kung hindi, ito ay isang basura pa rin. Natigilan si Francis nang marinig ang sagot ni Terence, tawagan mo ang girlfriend mo. Ang kasintahan ni Terence, hindi ba si Josephine iyon? Nagbabago na kaya ang isip ng batang ito, ni-request pa nitong dalhin ang girlfriend sa kanya. Ang batang ito ay hindi lahat ay hanggal, kung tutuusin, ginawa ba niya ito upang hindi siya mawala ng mukha? Ginagamit ang nakatagong paraan na ito upang maabot ang kanyang layunin. Sigurado. Naisip ni Francis na medyo mataas ang kanyang katalinuhan dahil agad niyang naiintindihan ang iniisip ni Terence. Mukhang maayos naman ang pananakot. Sa totoo lang, takot ang batang ito sa loob, ngunit tumanggi siyang mawala ng mukha. Hindi ka naman ganoon katanga. Akala ko pa naman napakatigas ng ulo mong kumbansihin, tawagan mo na lang, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Nangangati ang puso ni Francis nang simulan niyang pagpapantasya ang katawan ni Josephine. Hindi pinansin ni Terence ang sinabi ni Francis, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Trixie. Terence honey, saan ka nagpunta? Hindi kita mahanap pagkatapos ng pay class, medyo nalungkot si Trixie na hindi alam kung saan nagpunta si Terence pagkatapos ng klase. Pumunta ka sa Tyrant King Seafood. May nag-treat sa atin ng seafood feast. Nagpatuloy si Terence. Ang apelyido ng nag-book ay Sullivan. Okay, pupunta ako dyan. Pumayag si Trixie na pumunta ng walang pag-aalinlangan, pinakagusto niyang kumain, lalo na kay Terence, palaging may libreng handaan. Si Terence ay hindi nagmaneho ng kanyang sasakyan ngayon lang, at si Trixie ay may ekstrang susi upang may maneho niya ang kotse ng direkta sa hotel. Anak, ang bait mo naman, no? I'll let you go this time then. Kinawian ni Francis ang kanyang mga tauhan sa silid, halika, maupo kayo at samahan kami. Sa wakas ay may utak na ang batang ito. Salamat, Francis bro. Ang mga mata ng mga taong ito ay medyo matagal nang nakatutok sa mga pagkaing nasa mesa nang nasa tabi sila ng silid. Tanga lang ang dala nila at walang makain. Bukod dito, halos wala silang pagkakataon na makakain ng isang bagay na kasing mahal ng mga ito, kaya natural, ang kanilang mga mata ay kumikinang ngayon. Sandali. Pinigilan sila ni Terence nang maupo na sila. Kung tapos na kayo ngayon, anong kakainin ng girlfriend ko? Pupunta ba siya dito nang wala lang? Natigilan si Francis, tama siya, paano kung dumating si Josephine at walang makain at napilitang umupo sa mga walang pinag-aralan na magaspang na lalaking ito? Bukod dito, malapit nang maging babae si Josephine. How could he allow her to suffer? He should treat her better, hindi ba? Oo, tumabi kayo. Treat ko kayo pagkatapos nito. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, humiling sa mga alipores ni Mark na umatras. Bagamat medyo nadismaya ang kanyang mga tauhan ay wala silang lakas na lumaban dahil si Francis ang umalalay sa kanila, kaya kailangan nilang makinig sa kanyang utos ngayon. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Nasa sabik si Francis, hindi na niya hinintay ang pagdating ni Josephine habang winawagayway niya ang kanyang kamay, hinihiling sa kanyang lalaki na buksan kaagad ang pinto. Ngunit, ang taong pumasok sa silid ay nagbigay kay Francis ng matinding pagkabigla, dahil ang tao ay hindi si Josephine, ito ay isa pang babae, siya ay maganda rin, ngunit si Francis ay matagal nang nananabik kay Josephine, hindi siya madaling sumuko. Ikaw. Si Francis ay nakatingin kay Trixie na nagtataka, nagkamali ba siya ng katok? Terence, honey, nandito ka talaga. Ganap na hindi pinansin ni Trixie ang pag-iral ni Francis, tuwang-tuwa siyang tumakbo patungo kay Terence at umupo sa tabi niya gamit ang kanyang kumikinang na mga mata. Napakaraming pagkain. Maghukay tayo dali, kinuha ni Terence ang isang malaking alimango at inilagay sa plato ni Trixie. Ang ganda-ganda. Walang pakialam si Trixie pagdating sa pagkain.
Maaaring magkaroon ng nakakatakot na kapaligiran ang silid, ngunit narito si Terence. Walang dapat ikatakot. Dahil yayain siya ni Terence na kumain, handa na siyang punuin ng busog ang kanyang tiyan. Terence. Di ba sabi mo tatawagan mo ang girlfriend mo? Anong nangyayari? Niloko mo ba ako? Nasa limitasyon niya si Francis, sumabog siya sa mag-asawang may hawak na pagkain. Nasaan si Josephine? Hindi ko sinabing tatawagan ko si Josephine. Girlfriend ko ito, alam mo ba? Itinuro ni Terence si Trixie at inosenteng sinabi. Siya. Hindi ba girlfriend mo si Josephine? Nagsalubong ang kilay ni Francis. Si Josephine ang malaking asawa, at ako ang kanyang maliit na asawa, ano ang problema? Tama, sino ka ba talaga? Pagkatapos magpaliwanag ni Trixie, tumingin siya kay Francis na may kahinahinalang mga mata, hindi niya alam kung sino ang taong ito. Oh, itong lalaking ito ang gumagamot sa atin. Sagot ni Terence. Hindi mo na siya kailangang istorbohin. Masyado siyang maraming pera at hindi niya alam kung saan gagastos, kaya niyaya niya akong mananghalyan. Oh, may airhead na ganito kalaki sa mundo. Anong tanga? Tumango si Trixie at nagpatuloy sa pagsubo ng alimango. Treat. Treat your ass. Papatayin kita. How dare you treat me? Naunawaan kaagad ni Francis na niloko siya ni Terence. Hindi tanga ang batang ito. Minamaliit niya siya. Hindi kita niloko, sinasabi ko sa'yo ng totoo, pero hindi ka naniwala. Sabi ni Terence. Don't mind, upo ka na lang, kumain muna kami ng girlfriend ko. Bugbugin mo siya. Nagtatampo si Francis habang itinuturo si Terence at inutusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Masyado kang magsalita. Diretso ang paghagis ni Terence ng shell ng alimango sa mukha ni Francis, hindi matulis o matalim ang gilid ng shell, ngunit sa lakas ni Terence nagawa niyang tumagos ang shell sa balat na tuluyang nakasara ang buong bibig ni Francis. Tumili si Francis, at subconsciously na sinubukang isara ang kanyang bibig gamit ang kanyang dalawang kamay, ngunit ang pressure na ginawa sa shell ay nagtulak sa shell ng mas malalim sa kanyang laman. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang umiyak sa sakit. Napakatindi ng sakit na nabuo, ngunit hindi niya magawang sumigaw dahil hindi niya kayang ibuka ang kanyang bibig. Sapat na ang isang malumanay na galaw para maranasan niya ang impyerno. 1307. Hail bro? Okay ka lang ba? Nakita ni Mark ang crab shell na nakadikit sa mukha ni Francis habang siya ay bumulalas. Huwag mo akong tawaging hail bro. Francis bro. Sobra ang sakit ni Francis, nagsimulang tumulo ang mga luha sa nanginginig niyang boses. Sure. Francis bro, are you okay? Maingat na tanong ni Mark, bakit ba nag-aalala pa rin siya kung paano siya tinatawag ng mga tao sa oras na ito. Sanay na siyang tawagin siyang hail bro noong nakaraan. Nadulas lang ang pangalan sa ilalim ng pressure. Hit him. Hindi makapaniwala si Francis na unang gumawa ng first move si Terence habang itinuro niya si Terence at nagbigay ng hindi malinaw na utos. Tamaan ng tama. Ngunit malinaw itong narinig ni Mark, tumalon siya at inutusan ang kanyang mga alipors na bugbugin si Terence. Ang mga alipors ni Mark ay handa nang bugbugin si Terence, ngunit sa wala sa oras, si Francis ay nasugatan, kaya hindi nila alam kung ano ang gagawin sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi kailanman igalaw ni Mark ang kanyang mga kamao, hindi siya manlalaban. Nagawa niyang mag-recruit ng mga taong nasa ilalim niya dahil sa perang ginastos ni Francis sa kanya. Whoosh whoosh whoosh. Lumilipad ang mga paa ng alimango at tumago sa mukha ng mga gangster. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay napunit at nagsimulang magdugo. Ang mga target na lugar ay kung saan ang mga nerbiyos ay higit na tumutok, kaya't ang mga alilang iyon ay sumisigaw ng kanilang buhay nang sila ay nasugatan ng mga paa ng alimango. Wow! Terence honey, napakalakas mo. Nagulat si Trixie. Gayunpaman, hindi ba dapat sa halip ay sa kanilang mga mata ang itinutuon mo? Ang mga alipors ay dumaranas na ng matinding sakit mula sa mga pinsala. Nag-iisip silang mag-comeback sa sandaling alisin nila ang mga paa ng alimango sa kanilang mukha, ngunit nagsimula silang magkaroon ng malamig na pawis sa kanilang noo nang marinig nila ang komento ni Trixie. Tinutukan ba nila ang kanilang mga mata? Magbubulag-bulagan sila agad, hindi ba? Dati sila ay sobrang hinihigop ng sakit at hindi nag-iisip ng mabuti, ngunit ngayon na ang kanilang mga ulo ay nalinis na alala nila kung gaano kahalaga at kalakas ang paghagis ni Terence.
Maaari niyang idikit ang isang shell ng alimango sa mukha ni Francis at basta-basta nasugatan ang kanilang vital spot gamit ang ilang paa ng alimango. Ang katumpakan ay eksaktong 100%. Kaya, pagkatapos na huminahon ang kanilang isip, napagtanto nilang may mali. Dati nilang binubuli ang mahihina na hindi mali ang katotohanan, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila natatakot sa sakit. Besides, instant blindness na sa pagkakataong ito. Walang babalikan kung ang isa nilang mata ay napasok ng paa ng alimango. Totoo, tutok tayo sa kanilang mga mata. Sumangayon si Terence at dinampot ang ilan pang paa sa mesa. Tumakbo. Nagsimulang umatras ang nasa frontline. Siya ang pinakamalapit kay Terence. Kung siya ay magtapon ngayon, tiyak na siya ang unang biktima na mabulag. Ang iba ay natural na hindi mananatili sa likod, alinman. Sa susunod na segundo, lahat ay umalis sa silid na ang kanilang mga buntot sa pagitan nila. Oo, ang mga taong ito ay nakatanggap ng pera ni Francis, ngunit ang pera na iyon ay sapat lamang para sa kanila upang aibuli ang mahihina. Ang paghiling sa kanila na mamatay o masugitan ay imposible. Nobody was so brainless willing to sacrifice, what was the point of staying back? Kaya naman, tanging sina Francis, Mark, at Loki lamang ang naiwan sa silid. Ang mukha ni Mark ay naging pangit, hindi siya makapaniwala na napakaduwag ng kanyang mga kaibigan. Ano kaya ang magiging reaksyon niya sa harap ni Francis ngayon? Sa pagkakataong ito, natanggal ang shell ng alimango sa mukha ni Francis, nagsimulang bumulwak ang dugo mula sa sugat. Bagaman nagkaroon ng maraming pagkawala ng dugo, hindi pa ito nagbabanta sa buhay. Kinilabutan si Francis, ito ang unang beses niyang binugbog matapos niyang sabihin na isa siya sa Starfield Big Four. Hindi pa siya nabigo ng ganito sa kanyang buhay. Palaging umiihi ang mga tao sa kanilang pantalon kapag nasa ganitong sitwasyon sila, ngunit iba si Terence. Hindi pa siya nakakita ng taong katulad ni Terence. Loki, ano ang nasuri mo? Bakit napakalakas nitong Terence? Parang maiiyak si Francis kung alam niyang ganito kalakas si Terence, hindi sana siya susubukan ng kahit anong nakakatawa sa kanya, pero dahil nagdusa siya ng ganito, kailangan niyang maghiganti kahit anong mangyari. Francis bro, magaling si Terence sa pakikipaglaban ng isa-isa sa paaralan, wala pa akong narinig na gumagamit siya ng mga nakatagong armas bago. Mapait na ngumiti si Loki, malaki nga ang reputasyon ni Terence sa paaralan, ngunit puro solo fights. Si Heibaw bro, Leandro at Rowan ay mga biktima rin sa ilalim ng mga kamay ni Terence, ngunit paano malalaman ni Loki ang tungkol dito? Ni hindi niya alam ang pagkakaiba sa pagitan ng martial arts division, paano niya malalaman na may masamang dugo sa pagitan nina Leandro, Rowan, at Terence? Ang mga laban na iyon ay hindi ipinakita sa publiko, kaya kahit anong impormasyon ang nahanap niya tungkol kay Terence ay nasa banayad lamang na antas na naging ganap na mali ang kanyang paghuhusga. Terence, aaminin ko na ang iyong kakayahan ay nasa ibang antas, ngunit alam mong hindi ito ang katapusan natin. Alam ni Francis na imposibleng manalo laban sa kanya ngayon, kaya gusto niyang umalis sa lugar na may babala. Kung tungkol kay Francis, walang magawa si Terence sa kanya. Isa siyang taong may background, imposibleng patayin siya ni Terence dito. Teka, bayaran mo ang bill bago umalis. Bahagyang sinabi ni Terence, sinisikap niyang patuluyin si Francis. Bayaran ang bayarin. Terence, lalabas ka na sa dagat ngayon. Nanlamig ang mukha ni Francis, tumingin siya kay Terence gamit ang mga punyal. Ang lalaking ito ay ayaw man lang magbayad ng bill. How dare Terence and asked him to pay the bill now? Overboard. Ginawa ko ba yon? Naalala kong niyaya mo ako mag-lunch. Kumuha si Terence ng crab shell sa kanyang kamay at nakangiting tumingin kay Francis. Terence honey, naghahadges ka na naman ng shell. Nice, ipasok mo sa puwete niya this time. Ipasok mo, sabi ni Trixie. Ang mukha ni Francis ay naging itim. Hindi siya makapaniwala na ganito kasama si Trixie. How dare she suggest this to Terence? Sa pagtingin sa shell ng alimango sa kamay ni Terence, talagang natakot si Francis na ipasok niya ang shell sa kanyang puwet. Sige, ako na magbabayad. Nagdikit ang ngipin ni Francis. Ngayon, kailangan niyang magtiis at magbayad kay Terence sa susunod. Nasa sakit pa rin si Francis, kaya pinayagan niya si Mark na tawagin ang waiter. Binayaran niya ang bill sa harap ni Terence at lumabas ng kwarto ng nakabungis-ngis. Bago umalis, tahimik na nanumpa si Francis. Babayaran niya si Terence ng 10 beses.
Siya ay isang tao na may malakas na suporta. Si Terrence ay walang iba kundi basura sa harap ng kanyang mga kamag-anak. Maging ang lahat ng mga young masters sa Starfield City ay kailangang magbigay ng mukha sa kanyang pinsan. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, hindi na ganoon ka-depress si Francis. Sa kanyang mga mata, si Terrence ay isa ng patay na tao. Maaari niya itong patayin anumang oras na gusto niya. Francis bro, okay ka lang ba talaga? Tumingin si Mark sa sulok ng labi ni Francis. Ang dugo ay hindi tumitigil sa lahat. 1308. Paano ako magiging okay? Bakit hindi mo subukang magpasok ng alimango sa iyong bibig? Galit na galit si Francis habang nakikinig kay Mark. Ikaw na walang kwentang basura. Ito ang iyong mga tauhan. Tumatakbo kapag mahirap ang sitwasyon. Ito ang ginagawa mo sa daang libo na ibinibigay ko sa iyo bawat buwan. Ay! Namula ang mukha ni Mark. Francis bro, hindi mo talaga sila masisisi. Itong si Terrence na masyadong walang awa. Walang awa. Ayokong ilabas ang pinsan ko para dito, pero si Terrence ang pinipilit ang kamay ko. Hindi na ako magtatagal. Kapag dumating na ang pinsan ko, patay na si Terrence o baldado. Napa-M si Francis. Sir, ano pong problema? Dumating ang manager ng restaurant matapos sabihin sa kanya ng isang waiter kung paano napuno ng dugo ang kanyang bibig. Si Francis ay isang regular, pagkatapos ng lahat, at sila ay nagmamalasakit sa kanyang pagtangkilik. Pero hindi niya alam na sobrang asar na si Francis ngayon ang tanong na nagpagalit sa kanya, nagpuputol ako sa sarili ko kapag kumakain ng alimango, ano? Ano ka ba, wala kang pakialam. Medyo nabahala ang manager ano ito. Nagtatanong lang siya dahil sa pag-aalala, saan nanggagaling ang pasaway na ito. Well, salamat sa iyong pagtangkilik, sir. Sina Terrence at Trixie, sa kabilang banda, ay nagsasaya sa kanilang kapistahan. Hindi alam ni Terrence kung kailan ito nagsimula, ngunit ang panunood ng Trixie na kumakain ay naging isang kasiyahan. Siya ay isang taong gumawa ng mga magaspang na bagay, kaya hindi niya subukang magmukhang sibilisado kapag kumakain, naglalagay ng mga bagay sa kanyang bibig at lahat. Ngunit ang bahaging iyon niya ang pagiging prangka ay higit na nagustuhan ni Terrence. Huwag masyadong kumain isasama namin sila, sabi ni Lini. Ang mga ito ay mga uri ng pagkaing dagat. Ito ay magpapataas ng enerhiya sa loob mo at magpapasigla sa iyong karamdaman. Hindi na ako mabubuhay pa, maaari pa ring magkaroon ng higit pa hindi maganda kung mamatay ako nang hindi kumakain ng mahal ko. Walang pakialam si Trixie. Kahit na huminto siya at bumaantong hininga. Nako. Well, siguro hindi ko na ayoko pang mamatay, gusto ko pang magsaya kasama kayo. Haha, ibabalik natin sila. Sinabi ni Terrence, maaari tayong magpista muli ngayong gabi. Okay. Tumango si Trixie. Tama, Terrence honey, anong meron sa Francis na lalaking iyon? Siya. Ipinaliwanag ni Terrence ang lahat sa kanya. Ang ganitong uri ng tao ay hindi man lang narehistro bilang isang banta sa kanyang mga mata, at ang dahilan kung bakit siya kahit na sumama sa kanya ay wala siyang mas mahusay na gawin. Kailangan din niyang hayaan si Trixie na magkaroon ng masarap na tanghalian. I see. Isa kang master scammer, Terrence honey. Nagsimulang tumawa si Trixie. Natutunan ito mula sa iyo, ngumiti si Terrence. Unti-unting nagbabago ang pagkatao ni Terrence, na impluwensyahan ng maraming tao sa paligid niya. Hindi na siya katulad. Medyo abala si Amara sa mga araw na ito. Ayon sa pagsusuri ni Waijun, inilagay na ni Amara ang karamihan sa kanyang atensyon sa lungsod, nagpadala ng malaking halaga ng puwersa ng pulisya sa lahat ng mga negosyo, nagtatanong lamang ng isang bagay, mayroon bang nag-aalok ng malaking pagkakataon sa kanila, na nagsasabi sa kanila na gawin ang ilang mga bagay. At sa ganoong diskarte, natural Waijun or Harold. At sa ganoong diskarte, natural ang resulta lahat ng sagot ay nakaturo sa isang lugar, ang underground arena. Pagkatapos ng kanilang investigasyon, may ilang waiter at driver at part-timer at security guard na pumunta doon para makipag-away, kumita ng malaking pera, hanggang 100 o 200,000. Ito ay napakaakit, talaga. Siyempre,
hindi lahat ay nagsabi ng oo sa alok kung hindi, ang pagsisiyasat na ito ay hindi gagana. Tiningnan ni Amara ang mga file sa kanyang mesa at naramdaman na tila nagliwanag ang kalangitan. Nagkaroon sila ng ilang mga resulta. Sa pamamagitan nito, naging mas madali ang lahat. Kailangan lang nilang hanapin ang arena. Ngunit, ang arena na ito ay hindi isang bagay na narinig niya noon. Ito ay bago. Isang katok ang dumating mula sa pinto, at hindi na ito inisip ni Amara. Pumasok ka. Amara, busy ka. May oras ka ba ngayong gabi? Pwede tayong maghapunan. Si Daryl iyon, na ngayon ay nagbakasyon sa paaralan. Wala na siyang mukha para manatili doon. Oo, abala ako, mahinang sabi ni Amara. May kaso, at kailangan kong mag-overtime. Pwede tayong maghapunan sa ibang araw. Para kay Daryl, hindi niya ito binigyan ng magandang ugali o anumang bagay, ngunit hindi niya ito lubos na ikinagalit. Hindi nila may-SR si Houseu, at ayaw ni Amara na kalagkarin ang kanyang pamilya dahil sa kanya, kaya sinubukan niyang tiisin ito. Nakikita ko, well, sa ibang pagkakataon pagkatapos. Hindi ito pinilit ni Daryl, ngunit naupo siya sa sofa sa tapat ng Amara. May nakita ka bang nakakaabala? Kailangan mo ba ng tulong? Baka may magawa ako. Paumanhin, ito ay confidential. Natural na ayaw ni Amara na kausapin si Daryl tungkol dito, hindi siya makakatakbo kung masangkot ito sa kanyang buhay-trabaho. Ha, just saying. Medyo nakaramdam siya ng awkward, pero wala siyang masyadong magawa sa salitang ibinato sa mukha niya. Kailangan kong pumunta sa isang pulong ngayon, kita tayo, Mr. York. Sabi ni Amara, ayokong manatili siya rito. Sige, alis na ako. Babalik ako kapag libre ka na. Si Daryl ay hindi nakipag-date. Tumayo siya at umalis. Kung tungkol sa pananakit sa mga babae, may kanya-kanyang paraan si Daryl. Pagdating sa mga malamig na babae tulad ni Amara, ang plano niya ay patuloy na manggulo at manguusig, ngunit kung minsan ay nagpapakawala para hindi ito mabatak. Hanggat siya ay walang kahihiyan sapat, ito ay gagana. Mas maganda kung hindi ka pumunta. Busy talaga ang trabaho ko, at wala na akong oras, paliwanag ni Amara. 13:09. Hindi man lang gustong bumangon ni Amara at ihatid siya palabas, hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi siya komportable sa pagtingin kay Daryl. Ang lalaki ay napakapeke, at hindi siya binigyan ng anumang pakiramdam ng kaligtasan sa lahat. Magiging isang himala para sa kanya ang magkaroon ng anumang positibong damdamin para sa kanya. At the same time, naalala niya si Terence, pareho silang lalaki, pero iba ang pakiramdam. Kahit na ang kanyang impresyon kay Terence sa simula ay masama rin, ito ay naiiba sa kalikasan. Yung tipong gusto niyang makipagtalo at awayin siya pagkatapos niyang makilala, hindi yung tipong nanggagaling sa puso niya ang pagkasuklam. Ang pagkasuklam na iyon ay ang naramdaman niya kay Daryl, ni ayaw niya itong tingnan. Ngayong naisip na niya ito, maaaring mapurol ang mga salita ni Terence, at maaaring hindi siya pinupuri ng mga ito, ngunit ito ay prangka at walang takot. Nagustuhan ni Amara ang paraan ng pag-opera niya. Sa pag-iisip pa lamang tungkol sa kanya, nawala ang kanyang kapayapaan, hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pagtawag lamang sa kanya at pakikinig sa kanyang boses ay magiging ligtas siya. Hindi niya alam kung naituturing ba itong nahulog kay Terence, ngunit alam niya na pagkatapos ng oras na iligtas siya nito mula sa punong tanggapan ng pagnanakaw ng bato, iba ang kanyang ugali. Naramdaman niya na masyado na silang lumayo, kaya sirain, at ngayon ay umaasa na siya sa kanya. Natapos ang tawag, at nakaramdam siya ng kaba. Ano lang ang dapat niyang sabihin kay Terence, sabihin sa kanya na namiss niya siya. Makukuha lang niya ng kanyang mga salita tulad ng Miss Retard o Miss Braided. Hello, song girl. Anong meron? Mas maganda na ngayon ang persepsyon ni Terence sa kanya, at ang dalawa ay magkaibigan sa puntong ito, kaya't hindi niya basta-basta matawag itong Miss Braindead o Miss Retard, ngunit ang pagtawag sa kanya ng Amara o Shanshan ay medyo malakas pa rin. Ang pagtawag sa kanyang buong pangalan ay magmumukha din silang mga estranghero, kaya mas mabuting tawagin siyang song girl. May ganito. Medyo masaya si Amara, mas maganda ang impresyon ni Terence sa kanya ngayon. Mula noong tinawag niya itong Miss Braindead hanggang kay Miss Stupid, at ngayon ay nakatakas na sila sa hanay ng mga bobong pangalan. Tinawag niya ito sa isang normal na pangalan. Hindi masama. Ano ba, bilis, nagmamaneho ako.
Aalis si Terence sa seafood restaurant kasama si Trixie. Well, I told you before about the missing people, right? Palaging may mga taong mula sa iba't ibang trabaho na nawawala ng walang dahilan. Sabi ni Amara. Pagkatapos tingnan ito, malamang na mayroong isang underground arena na nagtutulak sa mga taong ito na pumunta doon upang makipag-away, nanloloko sa kanila. Naisip kong tanungin ka kung may alam ka tungkol dito. Ayoko. Walang malay na sabi ni Terence ngunit huminto. Teka, anong sabi mo? Underground arena. Oo, alam mo ba? Mabilis na tanong ni Amara na masaya. Nagpadala siya ng mga tao upang mag-imbestiga ngunit walang resulta. Ngunit iyon ang inaasahan ng arena ni Jerwin ay lumampas na sa yugto ng advertisement. Wala na siyang kailangang gawin sa puntong ito, at magiging full house pa rin ito. Sa pagpapakilala ng mga regular sa arena sa kanilang mga kaibigan, lalo lang gumanda ang negosyo. At ang mismong arena ay labag sa batas, kaya hindi nagsasalita ang mga tao, at ang mga customer ay ipapakilala lamang ito sa mga pinagkakatiwalaang tao. Hindi makakahanap ng ganito si Amara. Alam ko ang tungkol dito, ngunit kailangan kong tanungin ang isang tao para sa mga detalye at lokasyon. Maghintay ng kaunti. Sabi ni Terence. Naalala ni Terence ang handout na ibinigay sa kanya ng isang tao sa kalye, at ang arena na pinuntahan ni Galton, na nakikipaglaban sa isang fighter na si Lee. Ang pagkuha ng lokasyon para sa kanya ay hindi naging problema. Sige, hihintayin kita. Gustong magsaya ni Amara si Terence talaga ay isang himala. Ang isang bagay na hindi niya alam ay nalutas sa isang tawag lang sa telepono kay Terence. Napakalakas niya. Sa tuwing may problema, magkakaroon ng solusyon si Terence. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nag-inat siya ng kaunti, lumalawak ang kanyang katawan, nakakaakit ang kanyang tindig bagamat walang makakakita nito. Ipapakita lang niya ito kay Terence ang karaniwang Amara ay may mukha ng bakal. Walang telepono si Galton, ngunit mayroon si Claire. Nitong mga nakaraang araw, ginugugol niya ang lahat ng oras niya sa kanya, kaya hindi siya inistorbo ni Terence. Hindi siya magtatagal sa Starfield, at bihira lang na makakita siya ng pag-ibig dito ng ganoon lang. Hindi niya maabala ang kanilang bonding time. Ang misyon ni Galton ay tapos na, gayon pa man, na naipadala sa kanya ang gamot. Gusto niyang dalhin siya sa paligid ng lungsod, ngunit malamang na talagang masaya si Galton na gawin iyon sa Claire. Matapos makuha ang address mula sa kanya, tinawagan niya si Amara. Songgirl? Narito ang address, isulat mo. Okay. Hindi inaasahan ni Amara ang ganoong kabilis na tugon. Naglabas siya ng panulat. Sige. Here. Sinabi ni Terence sa kanya ang address. Baka may practitioner doon, may mystic physical practitioner, pinatay siya ng kaibigan ko, pero hindi ko alam kung meron pa sila. Mag-ingat ka, regardless. Oh, may mystic sila. Kumurap-kurap si Amara, hindi inaasahan ang isang taong ganoon sa isang arena. Ito ang tagapag-alaga ng lugar na iyon, ngunit patay na siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Posible lang na may kapalit. Sabi ni Terence. Basta mag-iingat ka. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Napakapalad ni Amara nang ibigay sa kanya ni Terence ang mga salitang iyon, napakapalad na hindi niya ito mailarawan. Kung talagang may practitioner, tawagan mo ako, at pupunta ako para tulungan ka. Sabi ni Terence pagkatapos ng isang buntong hininga. Matalik na magkaibigan ang dalawa ngayon, at hindi niya kayang hayaan na lang siyang tumalon sa panganib ng ganoon. Ayaw niyang makisali sa negosyo ng ibang tao, ngunit ibinigay niya ang alok. Sige, nakuha ko. Si Amara ay nakangiti ng isang matingkad na ngiti. Pagkabitin, umiling si Terence. Ang arena na ito ay talagang mayroong isang mistake, ang boss ay kailangang maging isang malaking shot. Baka si Jerwin na naman. 13:10. Kakababa lang ni Terence nang tumunog muli ang kanyang telepono. Inakala niyang si Amara iyon at dinampot lang niya. Girl, ano na ngayon? Girly. Huminto ang boses. Ha? Masasabi ni Terence na hindi iyon si Amara. Ikaw ay. I'm not your girly. I'm Zyrene. Zyrene was a bit speechless. This guy sure was rough with words, calling her girly right after answering the call. Kung hindi niya alam ang personalidad nito, iisipin niyang isa itong gangster na may intensyon sa kanya. Oh, girly ka rin. Moon girl, anong meron?
Hindi akalain ni Terence na tatawagan siya ni Zyrene. Medyo hindi nakaimik si Zyrene pero hinayaan na lang. Siya ay isang girly kung tutuusin, hindi ba? Hindi niya talaga pinansin ang pangalan. Kanina, sinabi mo na tutulungan mo akong gumawa ng gamot. May oras ako ngayon. Kukunin ko sila at magpapapicture kasama ang mga kaibigan mo. Natapos na ang konsyerto ni Zyrene, ngunit nagpatuloy ang paglilibot sa ibang mga lungsod. Gusto niyang makakuha ng gamot mula sa kanya bago umalis, at ang kanyang manager na si Jennifer ay nakipag-ugnayan na sa Miracle One Company, na nagsasabi na siya ang magiging tagapagsalita nila ng libre. Hindi alam ni Fatty Boy kung saan nanggaling iyon orihinal na hindi sila darating kapag binayaran nila ito, ngunit ngayon ay ginagawa na nila ito ng libre. Si Fatty Boy ay naghinala kay Jennifer, iniisip kung siya ay isang scammer. Ngunit, pagkatapos ng kanyang paliwanag, napagtanto niya na si Terence ang nagpagaling sa kanyang sakit. Walang itinago sa kanya si Jennifer dahil alam din ito nina Terence at Martin. Naunawaan noon ni Fatty Boy, at nadama niya na isang makatwirang kalakalan para sa kanya na mag-alok ng pagiging tagapagsalita ng libre. Pagkatapos ng lahat, gaano karaming pera ang maaari mong gastusin doon? Kailangang malaman ng isa na ang mga medikal na konsultasyon ni Terence ay nagkakahalaga ng 10 milyon pataas. At kaya, ginamit siya ni Fatty Boy sa abot ng kanyang makakaya, shooting ng mga advertisement at video, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya, pinalitan pa nila ang lahat ng packaging ng gamot na Miracle Dr. Guan ng kanyang larawan. Nagdagdag pa sila ng motto, gusto mo bang magkaroon ng balat ng isang superstar? Gumamit ng gamot ni Miracle Dr. Larkins, at wala kang peklat. Kahit si Jennifer ay hindi na nakayanan kailan pa ginamit si Zyrene ng ganito, binigyan ng mga utos tulad ng ilang alilang babae. Kahit na nagbabayad sila ng malaking halaga, hindi nila siya magagalaw ng ganito. Ano ang iniisip ng lalaking ito? Ngunit umiling lang si Zyrene, sinasabing hindi ito gaano. Nadama niya na dahil tinatrato siya ni Terence bilang isang kaibigan at nagbibigay ng libreng paggamot, dapat niyang ibalik ang pabor. Iba na ang mga bagay ngayon, pagkatapos ng lahat. Naramdaman din niya na ang mga tao sa paligid ni Terence ay walang pakialam sa katotohanan na siya ay isang superstar ng labis siya ay napakaganda at cute, ngunit ang Fatty Boy na ito ay tila hindi iyon nakita, tinitingnan ang kanyang halaga, mula sa isang pananaw sa negosyo. Bagaman, ang hindi alam ni Zyrene ay tinatrato siya ni Fatty Boy bilang backup na gulong ni Terence na nakakaalam kung babangon siya para maging isang maayos na kasintahan ng biglaan. Hindi siya maaaring magkaroon ng anumang masamang pag-iisip para sa kanyang hipag. Ngunit, ang produktong pangpawala ng sakit ay hindi pa nagagawa ng maramihan. May ilang sample lang sila sa kumpanya. Kailangan niyang kunin ang mga ito mula kay Terence. Ngayon. Oo naman. Wala namang magawa si Terence, pumunta lang ako sa isang seafood restaurant at kumuha ng maraming takeaway. Pwede kang sumama sa amin. Seafood. Kumurap-kurap si Zyrene, medyo natuwa. Sige, pupuntahan kita. Ano ang address mo? Seashore Villa District. Ibinigay ni Terence sa kanya ang address. Gamitin ang iyong GPS kung hindi mo kami mahanap. Sige, maghintay ng kaunti. Bihira lang magkaroon ng kaibigan si Zyrene, lalo na yung walang motibo o kahit ano. Dahil dito, natutuwa siyang makipaglaro sa kanila. Kung tutuusin, napakahirap para sa kanya na makilala ang sinumang tunay na kaibigan. Ang mga babaeng nakalapit sa kanya ay gustong gamitin ang kanyang aura para umakyat ng mas mataas, habang ang mga lalaki ay nag-iisip ng mga malalaswang bagay. Ngunit magkaiba sina Terence at Trixie, ang dalawa ay mabubuting tao, at sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan niya kay Fatty Boy, napagtanto niya na ang mga kaibigan ni Terence ay mabubuting tao din. Naiisip niya na ang mga kaibigang binanggit niya kanina ay mabubuting tao rin kung hindi, sa mapagmataas na personalidad ni Terence, mahirap tanggapin ang mga taong hindi niya gusto. Pagkatapos ibaba ang tawag, masigasig na tumingin si Trixie kay Terence. Terence honey, si Zyrene ba iyon? Oo, pupunta siya mamaya para kumuha ng gamot, pwede kayong tumambay. Tila naisip ni Terence na talagang normal na bagay para sa isang superstar na pumunta sa kanyang pintuan, ang ibang mga tao ay magugulat dahil doon. Ang galing! Pagkatapos ay maaari tayong magkaraoke sa bahay, hayaan si Zyrene na magsagawa ng live na pagtatanghal para sa atin. Tuwang-tuwa si Trixie. Tatawagan ko si Josephine sis ngayon, kunin natin siya.
Hindi interesado si Terence sa mga superstar, kaya hindi niya maintindihan ang mga emosyong ito na nararamdaman ni Trixie. Pagdating sa bahay, sinabi ni Trixie ang kapana-panabik na balitang ito kina Cheryl at Yasi. Si Josephine ay masaya rin, ngunit siya ay hindi gaanong masigla kumpara kay Trixie, nakangiti lamang habang binati sina Cheryl at Yasi. Si Josephine ay naging regular na panauhin sa villa, pagkatapos ng lahat. Kung gayon, maghahanda ba tayo ng masarap na pagkain para kay Zyrene ngayong gabi? Si Cheryl ang may-ari ng villa at kailangang tretuhin ang mga bisita ng naaayon. Isa rin itong superstar. Hindi na kailangan, kumuha ako ng ilang seafood takeaway. Kinawian ni Terence ang malaking bag ng mga lunchbox. Mula sa Tyrant Seafood Restaurant. Isang tulala ang gumamot sa amin ngayon. Idiot. Kakaiba ang pakiramdam ni Cheryl. Isang lalaki na gustong habulin si Josephine, simpleng paliwanag ni Terence, tamad na ipaliwanag ang bagay ni Francis. Biglang dumating si Zyrene, nag-ambala sa kanila. Maliwanag na papunta na siya pagkatapos ng tawag sa telepono, at nabawasan ang agwat sa pagitan ng kanilang pagdating dahil pinuntahan ni Terence si Josephine. Nagmamadaling pumunta sina Trixie at Yasi sa mga pintuan ng bahay ay mayroon na ngayong dalawang masipag na batang babae, at nasanay na si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.